Ka-Express, sa gitna ng tanong kung makakabalik pa ba si Kai Sotto sa full form, isang balita ang unti-unting lumilinaw. Hindi lang siya babalik, kundi bumabangga na siya ngayon sa mga NBA level na talents at habang pinipilit pa ng kanyang katawan ang lubos na paghilom, hindi kailanman nawala ang suporta ng sambayan ng Pilipino. Sa bawat galaw niya sa training gym, sa bawat spin move niya na tila likas na sa kanya, nararamdaman ang pagkakagulo. Hindi lang ng mga fans, kundi pati ang coaching staff at mga scouts na nakamasid mula sa likod. Mula sa kanyang injury early this year, maraming nagsabi na baka ito na ang simula ng dulo. May ilan pa ngang nagsimulang magduda, makakabalik pa ba siya sa dating Kai Sotto na pinapangarap ng buong bansa? Pero ngayong June 2025, ang mga eksena ng Gilas Training Camp ay nagpapakita ng isang kwentong taliwa sa inaakala ng marami. Hindi lang basta bumalik si Kai, bumalik siyang galit, porsigido at walang takot na bumangga sa mga tinatawag nating NBA level na talent. Sa kasalukuyang pool ng Gilas Pilipinas para sa Asia Cup, hindi basta-basta ang mga kasabay ni Kai. Naroon si Justin Brownlee, isang dating NBA Summer League player at naturalized Pinoy na kilalang kilala na sa larangan ng FIBA at Asian basketball. Kasama rin si Kevin Cabao, ang rising star, na hindi lang MVP ng UAP, kundi pinupuntahan na rin ng mga NBA scouts sa mga closed-door sessions. Meron ding mga balikbayan tulad ni Carl Tamayo na bumalik mula Korea na may bitbit na disiplina at karanasang international. Ito ang level ng competition na sinasalangan ngayon ni Kai habang hindi pa siya 100% physically cleared. At ano ang reaksyon ng coaching staff? Lalo na ni Coach Tim Court? Sa isang interview, binanggit niya na Kai is moving forward. We're still being cautious, but he's putting in the work. He's engaged, focused, and competitive. Isang pahayag na sapat para malaman nating ibang Kai Sotto na ang nagbabalik, ang 7'3" giant ng Pilipinas. Hindi lang basta nakikisabay si Kai, nag-impose siya ng presence. Ika nga ng ilang insiders, parang hindi mo nahahalata na galing siya sa injury. Ganun kalinis, ganun ka-eksakto ang kilos, hindi pilit, hindi inalalayan, lumalaban. At sa isang closed-door scrimmage ng Gilas nung nakaraang FIBA window, bago siya nagka-injury, may mga eksenang hindi nakunan ng kamera, pero inilarawan ng mga nakasaksi. Spin move mula baseline, step back mid-range, at drop step na pinanindigan ni Kai laban sa isang 6'9" Empire caliber defender. Hindi ito highlight reel na edited. Totoong galaw ito mula sa isang batang may dugong Pinoy na minsang kinwestiyon ang kanyang kinabukasan. Ngayon tila siya na ang bumabangga at bumabasag sa limitasyon ng sarili niyang katawan. Pero higit sa lahat, ang hindi nawala at lalong lumalakas ay ang suporta ng mga Pinoy. Kahit noong hindi pa siya naglalaro, kahit noong puro updates lang mula sa kanyang rehab na lumalabas, si Kai pa rin ang may pinaka-kommentong post, pinaka-trending, at pinaka-inaabangang pangalan sa Gilas. Ito ay isang simbolo ng pag-asa na kahit nasaktan, kahit na wala pansamantala, bumabalik. Na kahit hindi pa 100% lumalaban. At para sa milyong-milyong Pinoy na araw-araw ding nasasaktan, bumabagsak at bumabangon, si Kai ay hindi lang player, isa siyang replikasyon ng ating sarili. Sa mundo ng international basketball kung saan madalas ay laging may bias, kung saan ang Pinoy ay laging kailangang magdoble kayod para lang mapansin, si Kai Sotto ay unang seryosong banta sa stereotype na masyado tayong maliit. At ngayon sa bawat training na nilahukan niya, sa bawat galaw na ibinabalik niya, unti-unti niyang binubura ang takot, binabalik niya ang tiwala. Well, hindi may kakailan na may pressure, hindi may kakailan na maraming nakatingin, pero hindi yun iniinda ni Kai. Sa halip, ginagawa niya itong gasolina para muling magliyab. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa bandera na nakaukit sa kanyang dibdib. Kaya ngayong nababalita na posible siyang isabak sa tune-up games at tila kinukonsider ng coaching staff na isama siya sa final lineup, alam nating hindi lang ito usaping kondisyon, usaping puso na rin ito. Dahil sa dulo, hindi lang naman katawan ang batayan para masabing handa kang lumaban, kundi yung paniniwalang kahit anong mangyari, hindi ka iiwan ng bayan. At yan ang tunay na tinanggap ni Kai.
na kahit wala siyang kontrata ngayon sa NBA, kahit may injury pa, ang lakas niya ay hindi lang galing sa taas ng kanyang tangkad, kundi sa lalim ng suporta ng kanyang mga kababayan. Sa likod ng bawat siko sa training, sa bawat screen na binabato sa kanya, sa bawat fake na tinatanggap niya para lang makuha ang best angle, may isang buong bayan sa balikat niya. Kaya ka-express, habang sinusubaybayan ng buong mundo ang Gilas, habang pinagtatalunan kung sino ang nararapat sa Final 12, isang bagay ang malinaw. Kai Sotto is not done, and perhaps he never left. Hindi kailanman bumitiw ang taong bayan sa kanya at sa bawat pagsubok, lalo siyang ginagawang alamat. Kaya't sa mga nagsasabing, baka huli na ang lahat, na baka hindi na kayanin ni Kai ang bilis ng international game, well, ngayon pa lang, sinasagot na niya kayo. Hindi sa press conference, hindi sa social media, kundi sa katahimikan ng ensayo, sa bawat pawis na binubuhos niya, kahit hindi pa siya 100%, at sa bawat banggaan na hindi niya iniwasan. Kung ganito bumangon ang isang Kai Sotto, paano pa kaya kapag bumalik siya sa court na wala ng restriction? At ang tanong ngayon ay hindi na kung babalik pa siya, kundi handa na ba ang Gilas? Handa na ba ang coaching staff? At handa na ba ang mundo sa Kai Sotto na mas matatag, mas marunong at mas gutom kaysa dati? Dahil kung sa practice pa lang ay nakakagulat na ang impact niya, paano pa kaya sa actual game? Paano kung sa mismong Asia Cup ay biglang magpakitang gilas ang batang ito na pinagkaisahan ng mga fans kahit sa gitna ng katahimikan? Isang galaw lang ka-express, pwedeng magbago ang trajectory ng buong programa. At sa mga fans na nanatiling nakasubaybay, kayo ang tunay na MVP. Sa panahong hindi pinapansin ng mainstream media si Kai, sa panahong puro duda at injury update lang ang umiikot, kayo ang nabuhat ng pangalan niya. Kayo ang hindi bumitew. Kaya ngayong unti-unti na siyang bumabalik, hindi ito kwento lang ni Kai. Kwento ito ng bansang hindi sumusuko sa sariling pangarap. Sa bawat ikot ng bola, sa bawat tapik sa likod ng teammate, sa bawat tingin sa bleachers, kung nasaan ang taong sumisigaw ng laban Kai, malinaw ang mensahe. Hindi ka namin iniwan at hindi mo rin kami binigo. Kaya't sa darating na Asia Cup, kung sakaling makasalang si Kai, tandaan mo ka-express, hindi lang player ang nakita natin sa kanya, isa siyang pag-asa, isa siyang sagot sa tanong, kaya bang igalaw ng isang Pinoy ang mundo? At ang sagot, oo. At nagsisimula na ulit ito ngayon. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.